Maligayang pagdating sa bagong video na ito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang fire kit na karaniwan kong daladala. Ito ang sistemang ginagamit ko sa 75% ng oras. Sa kit na ito, mabilis kayong makakapagsimula ng apoy kahit sa mahirap na kondisyon. Binubuo ito ng mga bagay na madaling hanapin at mahalaga sa survival. Para sa akin, ang apoy ang pinakaunang dapat matutunan kontrolin, kaya dapat itong pagtuunan ng pansin. Pwede kayong magpainit gamit ang apoy, magpakulo at gawing ligtas inumin ang tubig, magluto ng pagkain, patuyuin ang inyong mga damit, patuyuin ang loob ng silungan para maging malinis ito, at itaboy ang mga mababangis na hayop. Pwede rin kayong magbigay liwanag sa gabi kaysa matulog sa madilim at hindi kilalang lugar na nakakatakot. Maraming dahilan kung bakit mahalaga ang mabilis na paggawa ng apoy sa mga sitwasyong pangkaligtasan. Makikita natin na ang sistemang ito ay hindi revolusyonaryo, pero napatunayan na sa matagal na panahon. Hindi ninyo ito makikita sa survival manual o internet dahil sa pagiging simple, tibay at maaasahan nito. Alam kong hindi lang ako ang gumagamit nito, pero sa pagkakaalam ko, hindi pa talaga ito naipakalat. Kaya ito ay isang sistema na nasubukan ko na sa mga tropikal na lugar, sa mga palaging basang maraming halumigmig na kapaligirang malapit sa dagat, at hindi pa ako pinabayaan nito kahit kailan. Sa simula, isa lang itong simpleng lighter wick, pero magdadagdag tayo ng 2 o 3 maliliit na all-terrain na elemento. Bakit mga bike? Makikita mo sila kahit saan sa mundo. Magandang lighter na mura, simple, maaasahan at madalas na ayos. Pero may 4 o 5 problema pa rin tayo sa basic na lighter wick. May problema tayo sa pagtagas ng gas, kahalumigmigan at lamig na pwedeng magdulot ng aberya. Hindi rin natin kayang panatilihin ang apoy ng 2-3 minuto para sindihan ang mahirap sindihang kahoy at lulubog ito sa tubig kapag puno. Kailangan nating solusyonan ang lahat ng ito. Unang bagay ngayon, maglalagay ako ng tape dito na magsisilbing pangsindi ng apoy. Ito ay karaniwan na, syempre, pero sa emergency, lalo na kung basa ang kahoy, mas magiging epektibo ito sa pagsindi ng apoy. Kung tama ang pili ng tape, madali kang magkakaroon ng 1 o 2 minutong apoy pag pinunit mo ang maliit na piraso. Bibigyan ka nito ng oras para sa maayos na pagsimula ng pangsinding kahoy. Kaya, sa susunod na hakbang, dapat talagang alisin ang proteksyon ng mga bata rito. May 2 dahilan dito. Una, sa mahalumigmig na lugar, may panganib na magka-moisture sa ilalim ng proteksyon, lalo na kung ang posporo mo, kahit protektado, ay nababad sa tubig ng matagal. Pangalawa, kung kailangan mo lang gamitin ang posporo para gumawa ng spark. Kapag naubos na ang gas nito, halimbawa, makikita mo na kung aalisin mo ang proteksyon para sa mga bata, mas maganda ang kalidad ng spark na lalabas. At makakatulong ito para sindihan ang panimula ng apoy. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi ng kit na ito ay itong maliit na piraso ng goma na siguradong nakilala nyo na. Isa ito sa mga daliri na pinuputol mula sa karaniwang guwantes na ginagamit sa paglilinis. Papayagan kayo nitong gawing ganap na hindi tinatablan ng tubig ang lighter at nang hindi gumagastos ng malaki. Pwede rin itong palitan ng mga lobo na gawa sa goma na mas hindi tinatablan ng tubig at mas maganda pagdating sa pagiging waterproof. Pero sa kabilang banda, mas hindi ito matibay at mas mabilis masira. Ngayon, para maiwasan ang pagtagas ng gas, puputulin din natin ang isang maliit na piraso ng guwantes para harangin ang pindutan ng lighter. Kaya, isa pa itong dagdag. Kaya, kapag talagang nabasa ka, magiging mahirap o halos imposibleng sindihan ang tape. Magdadala tayo ng dagdag na bahagi na ilalagay sa loob ng rubber na pumipigil sa tagas ng lighter at ilalagay ito sa ibabaw. Kaya, ito ang tatawagin nating panimula ng apoy, pampasimula o amadu. Kaya, madalas kong gamitin ang medikal na bulak o cotton hydrophile na klasiko at laging nasa emergency kit dahil maganda ang resulta nito. Itong bulak, babasain natin ng mamantika, kadalasan lip balm ang gamit ko. Pwede rin mantika sa pagluluto, mantikilya, o kahit anong mamantika.
Mag-ingat kasi pag sobrang nababad sa mantika ang bulak, hindi ito sisiklab pag tinamaan ng spark. Para sa akin, mas okay pa rin ang lip balm. Ang panimulang ito ay para sa dalawang partikular na sitwasyon. Kapag sobrang basa o mahalumigmig, makakatulong ito para masigurado at mapabilis ang pagsindi ng iyong rhubarb adhesive. Kapag naubos o sobrang lamig na ang gas at hindi na magliyab ng maayos, ang panimula ay iilaw gamit lang isang simpleng apoy. Sige, ito ay mga sitwasyong bihira at base sa karanasan. Dahil sa sistema ng pagsil ng goma at sistema ng pag-lock ng pindutan ng lighter, bibihira lang natin magagamit ang mga cotton na mitsa. Hindi mo kailangang magdala ng marami, pero mainam pa ring may dala ka para sa iba't ibang sitwasyon. Siyempre, pwedeng gamitin ang ibang panimulang gamit na alam natin, pero kadalasan ay takot ang mga ito sa basa at mahirap makita sa lugar mo. Mas madali kang makapagsisindi ng apoy kapag mas marami kang alam sa mga panimulang gamit. May mga dekalidad na technical na lighter, pero kadalasan ay mahal at kailangang bilhin. May mga waterproof na lalagyan din para sa lighter at ibang gadget na maganda ring produkto. Pwede ka ring gumamit ng inner tube ng bisikleta para sa waterproofing. Pero dapat hanapin at kunin ang tamang klase na hindi laging madali dito. May epektibo kaming sistema na simple at madaling makuha kahit saan. Sigurado ako na marami sa inyo ay may mga ganitong gamit sa bahay at pwedeng gumawa agad ng kit na pang-apoy na maaasahan. Talagang waterproof at matibay. Ngayon, makikita natin na kahit ubos na ang karaniwang lighter, pwede pa rin tayong makakuha ng apoy kahit walang panimulang pang-apoy o dagdag na materyales. Ultimate na technique ito na bihira mong gagamitin, lalo na kung may kit ka gaya ng ipinakita ko. Pero pwede pa rin makatulong kapag napunta ka sa alanganin, kaya magandang malaman din ito. Unang hakbang, kakayurin muna natin ng kaunti ang lighter. Kaya pwede mo rin itong gawin gamit ang kutsilyo. Pero kahit anong medyo matalim na bato, makikita mo na gumagana rin ito. Ngayon, kapag nagawa mo na ang mga tipak ng plastic, dahan-dahan mong gagamitin ang gulong ng iyong lighter, gaya ng ginagawa ko, nang hindi lumilikha ng spark para makagawa ng pinong pulbos ng bato ng lighter. Ang chemical na komposisyon ng bato ng lighter ay halo ng bakal, magnesium at rare earth. Ito ang ferrocerium, kung saan gawa ang fire steel. Pareho lang sila, kaya ito rin ang bato ng lighter. Kapag naging pinong pulbos ito, kikilos itong parang magnesium na madaling magliyab kahit sa kaunting spark at magsisilbing panimula ng apoy, kaya makikita natin ito ngayon. Ayan, kapag naikot nyo na ang gulong ng mga 3 minuto, magkakaroon na kayo ng sapat na pulbos ng bato ng lighter. At ilalagay nyo ito. Dahan-dahan sa tirang plastic, inuulit natin ang proseso para masiguradong sisindi. Nakakatulong ito para dumami ang alikabok, bato ng posporo at ferrocerium. At dapat itong magsimula sa kahit kaunting sulyap ng apoy at kahit walang gas. Ngayon, aalamin natin paano makagawa ng apoy gamit lang simpleng sulyap ng apoy. Simulan na natin. Ayan, pagkatapos, magdagdag lang tayo ng kahit anong maliit na sanga at madali na tayong magkakaroon ng apoy. Ngayon, isang mahalagang bagay pa, ang electronic na lighter. Gaya ng makikita natin at sa hindi inaasahan, maganda rin talaga ito. Sa ngayon, magpapatuloy pa rin itong gumana. Nang mahulog ito sa tubig, ayan, kailangan mo lang itong kalugin ng kaunti at ayan, muling sisindi ang apoy ng napakadali, agad-agad. Samantalang ang klasikong Bic, hindi. Kapag inilagay mo ito sa tubig, mahihirapan ka talagang paandarin ulit ito. Kailangan mo talagang patuyuin ito para magawa iyon, kaya aabutin ng ilang araw. Sa kabilang banda, kapag medyo magaspang ang paggamit, mas lalo itong mahihirapang sindihan.
Ang problema ay lalo nang mangyayari dahil ang elektronikong sistema paglipas ng ilang panahon ay kakalawangin at hindi nagagana. O kaya naman ay mahihirapan na itong gumana. Ngayon, para sa mga pagsusuri ng kakayahang lumutang. Ngayon, makikita natin na ang mga lighter na ipinakita ko sa inyo na may proteksyon ay palaging lulutang kapag nahulog sa tubig. Kaya kahit na ito ay elektronikong lighter o karaniwang lighter, lulubog sila kapag puno, kapag talagang may laman. Bukod pa rito, sa elektronikong BIC, hindi ka magkakaroon ng talagang kumpletong sistema dahil wala kang sapat na kakayahan na makagawa ng spark kapag naubusan ng gas, kapag sobrang lamig, o kung mabasag mo ang lighter, halimbawa, na hindi naman talaga bihira kapag nasa mahirap kang mga lugar. Kaya may mga sitwasyon na limitado tayo at ang unang sistema pa rin ang pinakamaganda. Para sa maikling lakad o biyahe, magandang alternatibo ang elektronikong BIC. Napakasimple, walang palamuti, mura rin, at medyo maaasahan basta't sinuri mo ito ng maayos mula sa simula. Kaya, balik tayo sa ating kit. Para sa mga normal na sitwasyon, para sa araw-araw na gamit, inilalagay natin ang goma kasama ang mga panimula ng apoy sa loob, sa ibabang bahagi ng lighter. Kaya, sa ganitong paraan, magagamit mo ito sa karaniwang paraan, sa normal na paraan talaga. Sa kabilang banda, kung may mga kondisyon na humihirap o kung maaari kang mabigla ng mahihirap na sitwasyon, ilalagay mo ang goma sa ibabaw. At sa ganitong paraan, magagawa mong paghandaan ang lahat ng posibleng mangyari. Ayan, natalakay na natin ang sistemang matagal ko nang ginagamit, isang sistema na hindi ka bibiguin. Maaari mong baguhin ang kit mo ayon sa mga prinsipyong ito. Tandaan ang mga kahinaan na dapat punan para mapabuti ang bisa ng isang simpleng lighter at gawing tunay na survival lighter. Kumbaga, ito ay ang potensyal na pagkawala ng gas, ang pagiging selyado, ang negatibong temperatura, ang kakayahang mapanatili ang apoy ng ilang minuto ng komportable at ang kakayahang lumutang. At sa huli, huwag mong kalimutan, syempre, na magkaroon ng pangalawang sistema sa iyong bag para magpaningas ng apoy. Dahil sa kahalagahan ng apoy sa survival, napakahalaga na palaging may dalawa o higit pang magkaibang at magkatuwang na paraan para magpaningas ng apoy. Salamat sa lahat ng sumubaybay sa video hanggang dulo, sa mga nag-iiwan ng mensahe ng suporta, lalo na sa mga pinakatapat sa inyo. At magkita-kita tayo muli sa mga susunod na video.